Iniulat na isang source na tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang Navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. Tinanggihan ni People's Liberation Army Navy Admiral Sun Jianggu na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea upang hindi lalong tumaas ang tensyon sa lugar at maiwasan ang isang direktang komprontasyon sa US Navy. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese admiral na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matataas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo siguradong magkakagyera sa pinagtatalunang karagatan. Iniulat ito matapos sinabi na isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito sa mga gagawing resupply mission ng bansa para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Security Advisor Eduardo Año ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi naman ni Jay Tariela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at i-provoke ang sinuman maging sa China o iba pang mga claimant countries. Nais din umanong patunayan ng Pilipinas ng pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naaayon sa international norm. Sinabi ni Tariela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin Shoal. May 5 barko ng CCG, 5 barko mula sa PLA Navy at 28 maritime militia vessel ang nakita rin sa lugar. Sinabi sa report ng ilan sa mga barko ay nagsagawa ng mapanganib na maneuver habang isang barko ng CCG ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Jay Tariela, ng water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umanong mawasak nito ang supply boat, ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinubukan umanong gamitin ng pinakabago at modernong fighter jet ng Estados Unidos na F-35 ang bagong landing facility ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa gitna ng pagtaas ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, nagpadala ang US Navy ng 6 na F-35C upang subukan ang bagong pasilidad ng Pilipinas sa nasabing lugar. Sinabi naman ng ilang eksperto na inaasahan nila ng Amerika ay magpapadala ng iba pang mga asset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal nang pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos nagbanta ang China
laban sa mga hakbang na gumawa ng isang hiwalay na Code of Conduct para sa South China Sea matapos ihayag ni Pangulong Marcos na sinimula ng gobyerno ang pakikipag-usap sa iba pang mga claimants upang bumuo ng mga bagong patakaran sa lugar. Sinabi ni Pangulong Marcos na tinanong ng gobyerno ang iba pang mga claimants sa South China Sea tulad ng Vietnam at Malaysia tungkol sa posibilidad na gumawa sila ng kanilang sariling Code of Conduct nang hindi kasama ang China. Anya na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pakikipagnegosasyon sa sarili nating Code of Conduct dahil sa kasamaang palad ay medyo mabagal ang binubuong Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN. Kaya't gumawa umano ang gobyerno ng Pilipinas ng inisyatiba upang lapitan ang iba pang mga bansa sa ASEAN na kung saan mayroong umiiral na territorial conflict tulad ng sa Vietnam at Malaysia na gumawa ng sarili nating Code of Conduct. Hindi naman malinaw kung paano makakaapekto ang iminungkahing hiwalay na Code of Conduct sa mga claimants sa Southeast Asia sa gitna ng patuloy na ginagawang pag-uusap upang bumuo ng parehong kasunduan sa pagitan ng China at ASEAN. Ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC ay walang anumang probisyon na nagpapataw ng sanksyon sa mga bansang lalabag sa kasunduan at bigo din itong pigilan ang mga ginagawang agresyon ng ibang mga claimants sa pinagtatalunang karagatan.